I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Magandang umaga po at salamat ulit sa Panginoon dahil tayo ay binigyan ng panibagong
araw. Ayan, panibagong kalakasan. Ano po sa araw po na ito. Ayan, ngayon ay July. Ano po, July na ba? July 1. Ano po, July 1 na ngayon. Ano, napakabilis ng panahon. Ngunit salamat sa Panginoon. Nandito pa rin po tayo. At nandun yung pagmamahal pa rin natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ayan. Good morning po sa ating mga live viewers. Pong batiin nga natin yung mga naka-live dyan, mga unang-unang nag-comment. So, andyan po si Sir Digno. Good morning po sa inyo. Ayan, good morning po, Sir Kay- Digno. At kay Ma'am Rolin. Sino Kay Ma'am Rolin Sanet po. Yeah, good morning, ma'am. At kay Sir Salvador Bore. Good morning po sa inyo dyan. Sir Borde, good morning po. Kay Ma'am Krisha. Kay Ma'am Heidi Sanet. Yan, good morning, ma'am. Kay Sir Gilbert. Morning, sir. At kay Ma'am Emilia at kay Ma'am Beth. Good morning Yan, po good sa morning inyo. po sa inyo. Kay Ma'am Joyce. And Ma'am Joyce, good morning po. Ayan, and mga schoolers, maganda mag-join kayo sa ating Google Meet. Ayan, sabi ko, dapat high schoolers ay meron man lang makapag-join sa ating Google Meet eh. And at ating pong patuloy na pinag-uusapan is all about soul winning and discipleship. Ano po, soul winning and discipleship. Ito po yung lagi natin pinag-usapan, lagi inuulit-ulit sa atin upang ito po talaga ay ating matutunan. Ano po? Ito po ay talagang matutunan natin at hindi po mawala sa atin. Kasi alam niyo po ba, ang isang bagay pag hindi natin prina-practice, ano po, hindi natin ginagawa, isang araw mawawala ito. Ano po, isang araw ay mamalay-malayan natin, hindi mo na ginagawa. Bakit po? Hindi mo pina-practice, hindi mo ginagawa eh. Hindi nakikita sa iyo. Kaya nga ang soul winning, ano po, pag hindi po natin pre-practice ang soul winning, mamalay-malaya natin isang araw hindi na natin ginagawa. Isang araw hindi na tayo nagso-soul winning. Parang isang araw hindi na natin alam. Ano? Parang bago ulit tayo eh. Parang bago ulit na hindi marunong mag-soul winning. Di ba? Kaya nga, samantalang matagal na tayo dito, pero ang tanong ba't hindi ka nagso-soul winning? Di ba? Hindi ba narinig? Hindi ba naturuan? Hindi po, naituro na sa atin, ngunit ang problema ay hindi natin ginawa. Hindi natin pre-practice, hindi natin ginampanan yung ating trabaho. Kaya, isang araw mawawala. Isang araw mawawala sa atin. Kaya nga, soul winning, ang pag-soul winning po ay dapat pinapractice at dapat po ito'y gagawin natin mula po sa ating puso. Ano kaya nga, maalala nyo po, sabi dito sa Colossians chapter 3, in verse number 23. Chapter 3 in verse number 23. Sabi ng Bible, and whatsoever you do. Sabi ng Biblia, anuman ang gawin po natin, anuman po ang ating gagawin, do it heartily. Gawin po natin ng mula sa ating puso. Heartily means out of the heart, from the heart. Mula po sa ating puso. As to the Lord and not unto men. Sinabi po ito ng ating pastor na soul winning ay when we win souls, hindi po natin ito ginagawa sa ating pastor. Hindi po natin ito ginagawa para sa tao. But we win souls for the Lord. Sabi ng Bible, do it heartily as to the Lord and not unto men. Ginagawa po natin ito para sa Diyos. Bakit po? Ang Diyos po ang nag-utos for us to win souls. At hindi po natin ito gagawin. Kaya nga pag naintindihan po natin na para sa Panginoon po ang soul winning, gagawin po natin ng totoo sa ating puso. Gagawin po natin ng buo sa ating puso. Kaya nga, sino po ang unang-una example natin sa soul winning? Of course, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, kung mahal natin ang Diyos, kung mahal natin ating ginagawa para sa Panginoon, ay gagawin natin ng buo sa ating puso katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan po ninyo dito sa Matthew chapter 9 in verse number 36.
tignan po ninyo kung paano ginampanan ng Diyos ang soul winning. Okay? Paano ginampanan ng Panginoon Kristo ang soul winning. Okay? Soul winning, again, must be done from the heart. Okay? It must be done heartily. Mula sa ating puso. Totoo sa ating puso. Okay? Totoo sa ating puso. Tignan po ninyo ang example na ipinakita ng Panginoon Kristo. Matthew chapter 9 in verse number 36. Nang sabi po ng Bible, but when he saw the multitudes. Okay? But when he saw the multitudes. Kasi bakit ano po ang ginagawa ng Panginoon Kristo? Kung titignan po natin sa verse number 35. And Jesus went about all the cities and villages. Okay? Katulad ng ginagawa po natin, pumupunta po tayo sa mga iba't ibang areas, sa ating kanya-kanyang areas. At ano po ang ginagawa? Teaching in their synagogues. Nagtuturo ang Panginoon Kristo. And preaching the gospel of the kingdom. Okay. Preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Okay? At nung nakita po ng Panginoon Kristo, sabi ng Bible, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Okay? He was moved with compassion. Ano po ibig sabihin ng compassion? To have compassion is to feel sympathy. Okay? To pity. Ibig sabihin po ay andun yung kalungkutan mo, nandun yung awa mo. Naawa ang Panginoong Kristo sa multitudes, ang sabi ng Bible. Bakit po? Because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. As sheep having no shepherd. Okay, bakit po? Sabi ng Biblia, ang tao ay parang nakakalat. Okay? Walang shepherd. Para mga tupang walang nagga-guide. Okay? Walang direksyon ang kanila pong buhay. Wala pong pupuntahan na maayos ang kanila pong buhay. Kaya ano po nangyari? Naawa ang Panginoong Hesukristo. Okay? Naawa ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga ganun rin po tayo. Do we feel that same compassion? That same passion na meron ang Panginoong Kristo? Kaya ang ginagawa natin, nagpupunta tayo sa ating mga areas, nag-iikot tayo. Bakit? Nakikita natin yung kalagayan ng tao na sila ay kaawa-awa. Bakit? Ang kanilang kaluluwa ay mapapahamak sa lugar ng impyerno dahil wala silang Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay naawa. We feel sympathy. Ay nandun yung ating compassion katulad ng Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 14 in verse number 14. Buklatin nyo at basahin natin. Matthew chapter 14 in verse number 14. Kaya nga, pag totoo sa puso mo ang soul winning, makakaramdam ka ng awa sa mga taong nasa paligid natin. Okay? Sa mga taong walang Panginoong Hesukristo. Kaya katulad ng Panginoong Hesukristo, ipinakita niya sa atin in Matthew chapter 14 in verse number 14. Anong sabi dyan? Basahin natin. And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion toward them and he healed their sick. Ay, ano ang meron ang Panginoon Kristo again? He was moved with compassion. He was moved with compassion. Awang-awa ang Panginoon Kristo. Nalulungkot ang Panginoon Kristo. Kaya nga anong ginagawa ng Panginoon Kristo? He was teaching in the synagogues. He was preaching the gospel of the kingdom. Kaya nga, win souls with all our heart. Diba? Kaya nga sabi nga po ng verse natin, do it heartily. Okay? In soul winning, sa pag-win natin ng kaluluwa, dapat ito ay totoo sa ating puso. Okay? Totoo sa ating puso. Dahil pag totoo sa iyong puso, gagampanan mo ang pagsosoul winning. Okay? Gagampanan mo ang pagsosoul winning. At pag totoo sa iyong puso,
makakaramdam ka ng awa sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon Kristo. Kaya kapag nakaramdam ka ng awa, bakit? Alam mo yung kanilang kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno. Okay? Walang Hesus Kristo. Ay tandaan po natin, ang dala natin ay yung susi patungo sa langit. Susi patungo sa langit. Ang paraan kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Kung paano maayos ang buhay. Yan yung dala-dala natin. Kaya nga, pag mula sa puso mo ang iyong ginagawa na soul winning, makakaramdam ka ng lungkot at hindi pwedeng hindi mo i-share ang Panginoong Hesus Kristo sa iba na hindi pa nakakilala. Okay? Kaya ang win souls with all our heart. Dapat totoo sa ating puso. We have to be excited always in soul winning. Kaya nga ito po yung nabanggit ko last time. We have to be excited in soul winning. Masigla ka lagi. Okay? At dahil ginagawa mo ito ng totoo sa iyong puso at gagawin mo ito para sa Panginoon. Be excited in soul winning because it is our fuel in serving God. Ulit po, pag hindi tayo masaya sa soul winning, pag hindi ka excited sa soul winning, sa ating paglilingkod din sa Panginoon, meron kang mga ministries, hindi ka rin kailanman magiging masaya. Sa una ka lang masaya. Pero habang tumatagal dahil wala kang soul winning, hindi totoo sa iyong puso ang soul winning, isang araw, yung ministry mo hindi mo na rin gagampanan ng totoo sa iyong puso. Okay? Hindi mo na gagawin para sa Panginoon. Di ba? Pag nakita mo yung iba, o nawala na rin sa ministry, gagayahin mo na rin, mawawala ka na rin. Bakit? It is not from the heart. Okay? Wala kang soul winning. Kaya nga, hindi ka magiging masigla sa iyong paglilingkod sa Diyos if you're not winning souls. Pag walang soul winning na totoo sa ating puso, soul winning from the heart. Okay? Tandaan po natin that we are doing it for the Lord. Okay? And pag ginawa natin, alam niyo po ba that soul winning pleases God? Okay? Soul winning pleases God. Ano po ibig sabihin nito? Ang soul winning, ito po ay nagpapasaya sa Panginoong Hesus Kristo. Okay? Ang Diyos ang unang-unang masaya pag tayo ay nagso-soul winning. Okay? Open our Bibles in Luke chapter 15. Basahin ulit natin. Luke chapter 15 in verse number 7. Very familiar verse. Luke chapter 15 in verse number 7. Yan, ano sabi ng Bible dito? I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. Okay? Ano po sabi ng Bible? Likewise, joy shall be in heaven. Okay? Masaya po ang langit. Saan masaya ang langit? Oh. Saan masaya ang langit? Kapag ba mabait ka? Oh, kapag ba nagsisimba ka? Okay? Although masaya ang Panginoon sa ating ginagawa dyan. Okay? Pero ano po yung sinabi dito ng Biblia na isa sa rason upang mapasaya natin ang Diyos, mapasaya natin ang langit. Sabi ng Bible, joy shall be in heaven over one sinner that repenteth. Sa isang kaluluwa lang, sa isang makasalanan na sabi ng Biblia, that will repent. That repenteth. When we say repenteth, to change one's mind. Okay? Kasi ang repentance is change of mind. Okay? To repent. To change one's mind for better. Okay? Heartily to amend. With abhorrence of one's past sins. Okay? Yan ibig sabihin ng repenteth. Heartily to amend with abhorrence of one's past sins. When we say amend, is to change. May pagbabago. Okay? With abhorrence. Okay? Nalulungkot of one's past sins. Pag ang isang makasalanan na tao nakakilala sa Panginoon Kristo, okay? Totoong buong puso yan na may pagbabago at nalulungkot siya sa mga kasalanan na kanyang ginawa.
noong wala pa siyang Panginoong Hesukristo. Kaya nga masaya ang langit. Okay? Masaya ang langit sa isa lamang na makakakilala sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga hindi ba napakaganda, hindi ba napakasaya na ikaw yung gagamitin ng Diyos sa isang persona na makakakilala sa Panginoong Hesukristo. Sa isang persona magbabago yung kanyang isip na mula sa isip na binulag ng dyablo sa kasalanan at sa isip na meron ng Panginoong Hesukristo, na liwanagan ng Panginoong Hesukristo. Diba? At sabi ng Biblia, pag ikaw ay ginamit ng Panginoon, nakakilala yan sa Panginoong Hesukristo, tumanggap sa Panginoong Hesukristo, na bago ang kanyang buhay, masaya ang langit. Okay? Masaya ang langit. Di ba? Sa isa lamang. How much more kung marami kang masyesheran. Di ba? Kaya nga po tayo, everyday hanggat may pagkakataon tayo, i-share natin ang Panginoong Hesukristo. Mga high schoolers, mga young people, papasok kayo sa inyong mga schools. Di ba? Yung mga classmate ninyo, kung nasharean nyo ng inyong mga classmate, yung mga schoolmates ninyo, maraming tao sa inyong school, di ba? Gawin mo ng totoo sa iyong puso. Bakit? Ang Diyos ang ating pong pinapasaya. Ang langit ang ating pinapasaya pag yang isang yan ay nakilala sa Panginoon Jesucristo. Okay? At nabago ang kanyang isip, nabago ang kanyang buhay. Okay? God is pleased in soul winning. Okay? Heaven is pleased in soul winning. Ang buong langit ay nagkakasiyahan sa isang persona lamang na tatanggap sa Panginoon Jesucristo. Kaya nga, of course, tayo rin na soul winner. Masaya ka rin. Di ba? Pag nakapag-share ka sa isang persona at narinig mo, tinanggap niya ang Panginoon Jesucristo. Hindi ba napakasaya yon? Na ginamit ka ng Diyos upang isang taong yan ay makilala sa Panginoon Jesucristo, tumanggap sa Panginoong Jesucristo. That's why soul winning pleases God. God is pleased in soul winning. Heaven is rejoicing in soul winning. Nagkakasiyahan ang buong kalangitan when we win souls. Kaya nga, tandaan ninyo to mga high schoolers o mga kapwa kayong people, dapat ang Diyos ang masaya sa ating ginagawa. Okay? Dapat ang Diyos ang masaya sa ating ginagawa. Paano natin mapapasaya ang Diyos sa ating mga ginagawa? Win souls. Okay? Be involved in soul winning. Okay? Win souls na mula sa ating puso. Dapat nakakaramdam ka ng lungkot. Okay? Sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon Jesucristo, naaawa ka at malulungkot ka rin kapag hindi ka nakapag-soul winning. Okay? Dapat ang Diyos ang masaya sa ating ginagawa. Okay? Tandaan natin, anak ka na ng Diyos. Kaya ang Diyos dapat ang ating pinapasaya sa ating buhay. Okay? Soul winning pleases God. Soul winning exalts God. It praises God. Ang Diyos ang naitataas when we win souls. Okay? Kaya dapat ang Diyos ang masaya sa lahat ng ating ginagawa. Ang Diyos ang naitataas sa lahat ng ating ginagawa. Okay? Bilang isang anak ng Diyos. Okay? Nakakalungkot pag sabi mo anak ka ng Diyos. Okay? Ngunit hindi mo napapasaya ang Panginoon. We are not exalting God. We are not praising God sa ating mga ginagawa. Kaya pag hindi ka nag-soul winning, hindi mo napapasaya ang Panginoon. But when we win souls, we praise God, we exalt God, we please God. Kaya nga dapat walang ibang masaya sa lahat ng ating ginagawa. Unang-una kundi ang Panginoon. Tignan natin dito sa Psalms chapter 34 in verse number 1. And sabi ng Bible, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Okay. Ano sabi ni David? I will bless the Lord at all times. I will praise Him continually. Wala siyang ibang pinapasaya, pinupuri, kundi ang Diyos. I will praise, His praise shall continually be in my mouth. Okay.
Kaya nga, when we win souls, okay, pag ang lumalabas sa ating bibig ay yung gospel ng Panginoon Kristo, okay, we are praising God. God is blessed. God is pleased. Isaiah chapter 25. Isaiah chapter 25 in verse number 1. Sabi ng Bible, O Lord, Thou art my God, I will exalt Thee. At paano ulit natin may tataas ang Panginoon? Win souls. I will praise Thy name, for Thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. Okay? So, God must be praised. God must be exalted in our life. At paano po yun? Isa sa pinaka masaya, nagpapasaya sa Panginoon natin, nagtataas sa Panginoon Kristo, wala pong iba kundi soul winning. Okay? When we win souls. Psalms chapter 71 in verse number 8. Psalms 71 in verse number 8. Sabi ng Bible, let my mouth be filled with Thy praise and with Thy honor all the day. Okay? Dapat po yung lumalabas sa ating bibig. Walang ibang napiplease, walang ibang napipraise, kundi ang Diyos. Okay? At pag tayo ay nagsosulwining, ano yung lumalabas sa atin? Di ba? The gospel. At sabi ng Biblia, pag yan ay lumalabas sa ating bibig, God is praised, ang Diyos ay naitataas, ang Diyos ay masaya. Okay? Masaya ang Diyos. Every time when we win souls, bakit ang lumalabas sa ating bibig? Ang ating ibinabahagi, tandaan po natin, hindi po natin salita, kundi salita ng Diyos. Okay? Walang iba kundi yung gospel ng Panginoon Kristo, walang iba kundi yung ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. Okay? Kaya dapat totoo sa ating puso ang soul winning. Gampanan natin. Bakit? Kapag ginampanan natin ang totoo sa ating puso, God is pleased. God is praised. God is exalted. In Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13 in verse number 15. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise, okay, to God continually. Dapat ang lagi na praise sa ating ginagawa ay walang iba kundi ang Diyos. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Okay? Kaya we must be a soul winner. Okay? Again, sabi ng Bible, as to the Lord, we are winning souls for the Lord. Okay? Kaya nga pag totoo sa iyong puso, gagawin mo para sa Panginoon. At pag ginagawa mo sa Panginoon, malulungkot ka kapag hindi ka na nakapag-soul winning. Bakit? Naaawa tayo. Nandun nakakaramdam ka ng awa sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus Kristo. At pag ginampanan natin ang soul winning, okay, when we win souls, God is pleased. God is praised. That's why, be a soul winner. Okay? Win souls. Be involved in soul winning. Do it for God's glory. Do it for the glory of God. Okay? Minsan kasi mga schoolers, di ba? Pag ikaw na lamang ang nagso-soul winning, ayaw mo na. Di ba? Titigil ka na. Bakit? Wala ka nang kasama na nagso-soul winning. Pagdating sa school ninyo, ikaw lang yung Baptist, ikaw lang yung Kristiyano, nahihiya ka na mag-share. Di ba? Nahihiya ka na mag-share. Sa iyong mga classmates, bakit? Baka lukuhin ka. O, di ba? Baka kantsawan ka. O ano sasabihin sa'yo? Uy, pa-Bible siya. O, di ba? Uy, mabait. O, di ba? Pero alam mo ba, dapat hindi ka mahiya. Dapat hindi ka mahiya, dapat hindi ka matakot. Dahil gagawin mo yan. Hindi para sa tao. Hindi dahil may kasama ka. Kasi pag yan ang iniisip mo, pag iniisip mo ay gagawin mo lang ang soul winning pag may kasama ka. Pag wala ka ng kasama, hindi mo na gagawin.
Pag wala ka ng kasama, pag ikaw na lamang nag-iisa at yung mga nakapaligid sa'yo, walang Diyos, walang Biblia, hindi nagsisimba, hindi ka na mag-soul winning. Okay? Pero, pag totoo sa iyong puso ang soul winning, okay, at ginagawa natin ito para sa Panginoon at para sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesukristo, hindi mo mapipigilan na mag-soul win. Hindi mo mapipigilan na lalabas sa iyong bibig ay yung daan patungo sa langit. Ipakilala ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga kahit mag-isa ka, gagampanan mo pa rin. Bakit? Para sa Panginoon yan eh. At para mapasaya natin ang langit. Mapasaya natin ang Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng hindi mo gampanan. Masaya tayo when we win souls at malungkot tayo pag hindi tayo nakapag-share. Malungkot tayo pag tayo ay hindi nakapag-soul winning. Kaya nga, yan pa ba yung ating nararamdaman? May excitement pa ba tayo? May kasiyahan pa ba tayo when we win souls? Or tumigil ka na ngayon sa iyong pag-soul winning. Ang nakakalungkot sa isang anak ng Diyos kapag tumigil ka na mag-soul winning at hindi ka na nakakaramdam ng kalungkutan pag hindi ka na nakakapag-soul winning. Okay? Yan yung dapat maging malungkot ka. Pag hindi ka na nalulungkot, pag wala kang involvement sa soul winning. Malungkot ka pag hindi ka na masaya, nakakapag-soul winning ka. Pag nawala ka na sa soul winning, dapat malungkot ka na. I-check mo na ang iyong relasyon sa Panginoon. Kaya we must be a soul winner. Because soul winning is our fuel in serving God. Soul winning pleases God. Ito ay nagpapasaya sa Panginoon Kristo. Biruin ninyo. Again, brethren, over one sinner. Iisa pa lamang yun. And how much more kung marami ka ba siya? Diba? How much more kung more than one na magpapagamit tayo sa Panginoon to win them for Christ. In Luke chapter 15, in verse number 10. Luke chapter 15, in verse number 10. Ano sabi ng Bible dito? Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Hindi lamang ang Diyos ang masaya. Hindi lamang tayo ang masaya. Buong kalangitan. Sabi ng Biblia, yung mga anghel sa langit ay nagkakasiyahan. Diba? Yung mga anghel sa langit ay nagkakasiyahan sa isang sinner, sa isang walang Diyos, sa isang walang direksyon na buhay, sa isang lost na tao na magre-repent, mag-change ang kanyang isip at maliliwanagan ng gospel ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga napakalaga po na magkaroon tayo ng involvement in soul winning. Be involved in soul winning. Win souls with all our heart. Mula dapat sa ating puso yung ating ginagawa para sa Panginoon na soul winning. Again, pag totoo sa iyong puso, pag mula sa iyong puso ang iyong ginagawang bagay, hindi ka kailanman magsasawa. Hindi ka kailanman magsasawa. Bakit? Totoo sa iyong puso. Mula sa iyong puso. Diba? Napamahal ka na dyan sa isang bagay na yan. Diba? Pag mahal natin gawin ang isang bagay, diba? Hindi ka mapapagod gawin. Hindi ka mapapagod gawin. Again, kahit wala kang kasama, gagawin mo. Bakit? Mula sa puso mo eh. Totoo sa iyong puso. Mahal mo na gawin yan. At nalulungkot ka na pag hindi mo ginampanan yan. Dapat ganun po ang nararamdaman natin sa soul winning. Kaya nga, we have to win souls with all our heart. Dapat totoo sa ating puso. Buo ang ating puso when we win souls. It must be our heart. Diba sabi nga natin, soul winning is the heartbeat of the Lord Jesus Christ.
Kaya nga, gampanan natin, be involved in soul winning with all our heart. Dapat totoo yan sa iyong puso. Kaya sabi ng Bible, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. At ano sabi ng Bible dyan sa katuloy? Pag tayo ay naging soul winner, pag tayo ay tuloy-tuloy na nagpapagamit sa Panginoon, sabi ng verse number 17 rin, and whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. At alam niyo po ba na kapag ating ginawa ng totoo sa ating puso ang soul winning, sabi ng verse number 24, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of inheritance. May reward. Pag totoo sa ating puso, yung ating soul winning, for ye serve the Lord Christ. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay laging excited, soul winning, totoo sa iyong puso ang hindi ang Diyos, sabi ng Bible, ye shall receive a reward. Merong reward. Lahat tayo gusto natin ng reward. Pero alam niyo po ba na ang pinakamagandang goal natin ay yung tayo ay ma-reward na ng Diyos? Mabigyan tayo ng reward ng Diyos. At paano po yan? Do it heartily. Win souls with all our heart. But, sabi ng Bible, he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done. And there is no respect of persons. Sabi rin ng Biblia, pag hindi rin naman tayo nagpagamit sa Panginoon, tayo ay marirewardan rin sa ating mga pagkakamali. There are consequences sa mga mali rin nating ginagawa. Kaya nga pag hindi ka na nag-soul winning, tignan natin yung ating sarili. Matamlay ka na paglilingkod mo sa Panginoon. Matamlay ka na. Wala na yung kasiyahan mo. Hindi ka na excited. Hindi ka na nag-soul winning, isang araw, magiging matamlay ka na sa pagpunta mo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Hindi ka na masayang pumunta ng church. Isang araw, hindi ka na masaya. You will lose your joy sa pagbabasa ng Bible. Isang araw, hindi ka na rin nagbabasa ng Bible. Di ba? Isang araw, hindi ka na rin nagpipray. Hindi ka na mananalangin. Bakit? Nawala na yung kasiyahan mo sa soul winning. Bakit hindi mo nagginampanan ng totoo sa iyong puso? Kaya nga yan yung sinasabi ng ating pastor, hindi dapat compliance. Hindi dapat gagawin natin dahil nautusan tayo. Diba? Napilitan tayo. Diba? Kaya nga pag soul winning dapat hindi pilitan. Diba? Mga high schoolers, pipilitin ka pa na mag soul winning. Sharean mo na yun, tinutulak ka na. Ayaw mo pang sharean. Diba? Tinutulak ka na, nasa harapan mo na yung sharean. Ayaw mo pang sharean. Nahihiya ka pa. Diba? Ayaw mo pa magpagamit sa Panginoon. Nahihiya ka. Kailangan ka pang pilitin. Kailangan ka pang itulak. Diba? Pag soul winning, ang tagal natin. Diba? Ang hirap. Pag i-invite sa ibang bagay, gustong sumama lagi. Pero pag i-invite mo sa soul winning, tara mag-soul winning tayo. Ayaw na mag-join sa soul winning. Diba? Kaya nga, dapat soul winning mula sa ating puso yan. Bakit? Ginagawa natin yan para sa Panginoon. Ang Diyos ang pinapasaya natin. Hindi natin ginagawa yan sa tao. Kaya gawin natin ng totoo sa ating puso. Be excited always in soul winning. Dapat masigla ka. Okay? Bakit? Soul winning, when we win souls, we please God. When we win souls, we praise God.
we exalt God. Okay? Wala tayo ibang itinataas kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Okay? Wala tayo ibang tinataas kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya kung totoo sa iyong puso, kung totoong mahal mo ang Diyos, okay, be involved in soul winning. Kung totoong mahal mo ang Diyos, dapat ang Diyos ang naitataas sa iyong buhay. Para natin maitataas, be involved in soul winning. Kung mahal mo ang Diyos, lagi kang excited in soul winning. Kasi mula sa iyong puso mahal mo ang Panginoon. Okay? Gagawin mo para sa Panginoon. Katulad nga, ano sabi ng Bible? Sa 1 John natin, we love Him because He first loved us. Ang Diyos mismo ulit, di ba? Pinakita ko po sa inyo. Ang Diyos, ang Panginoon Kristo muna ang naging example natin. Sa soul winning. Di ba? Nakita natin gaano ka mahal ng Diyos ang souls. Kung hindi mahal ng Panginoon ang souls, hindi tayo ngayon nandirito. Hindi tayo nakakilala sa Panginoon Kristo. Hindi tayo naligtas. Okay? Kaya nga, ganun rin dapat yung makuha natin na puso. Yung puso na katulad ang meron ang Panginoong Hesus Kristo. Na kapag nakakita tayo ng mga tao sa ating baligid, ang tanong natin lagi ay, na-sharean na ba? Na-sharean na kaya ito? Kilala niya kaya ang Panginoon Kristo? Sure kaya siya na kapag namatay yan, ang kaluluwa niya patungo sa langit? Diba? Yan ang tanong natin sa ating isip. Naaawa tayo sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon Kristo. Kaya nga, ngayon, lagi po natin itong naririnig. Lagi na po tayo napapaalalahanan sa soul winning. Do it heartily. Gawin mo yan sa iyong puso. Why? Because when we do it heartily, para sa Diyos, para sa Panginoon, andaan po natin, we are always excited. Lagi kang masigla para sa Panginoon. And you will do it to please God. And we will always do it for the glory of God. Kaya nga, pag nag-soul winning po tayo, dyan yung magsisimula na makakilala sa Panginoon Kristo, at dyan magsisimula na sila ay makakilala sa Panginoon Kristo, maayos ang kanilang buhay. Kaya pag nag-soul winning po tayo, anong ginagawa natin? Ini-invite natin sa church. Pagdating sa church, dinidil natin ang baptism. And pag sila ay nabaptize, atin silang i-disciple. Unti-unti natin po silang tuturuan kung paano magkaroon ng maayos na buhay. Discipleship. Soul winning and discipleship. Kaya nga napakalaga. Kaya nga, sabi ko po kanina sa aking introduction, pag ang isang bagay ay hindi mo ginagawa, isang araw, makakalimutan mo. Pag ang soul winning, unti-unti mong itinigil, dahil hindi totoo sa iyong puso, hindi mo ginagawa para sa Panginoon, isang araw makakalimutan mo. Yung discipleship, di ba? Napakaganda, no? High schooler ka pa lang. High schooler ka, meron kang nagso-soul winning ka, nag-invite ka ng first-time visitors, at nadil mo sila sa baptism, nanatili sila sa church every Sunday, nandyan na. Diba? Tuturuan mo paano, tuturuan natin paano magsalita ng maayos. Tuturuan natin paano magdamit ng maayos. Tuturuan natin na magkaroon rin na magkaroon rin sila ng puso in soul winning. Di ba napakasaya yun? Hindi ba napakasaya na noon ay pinupuntahan mo pa lang sa kanilang bahay, no? Pinipilit-pilit mo pa sa church. Pero dahil naging masipag ka, totoo sa iyong puso yung soul winning, ngayon, kasama mo na rin na makakapag-soul winning. Kasama mo na rin na sila yung nag-i-invite sa church. Dinidisciple mo na. Kaya nga po, ito yung laging hindi dapat mawala sa atin bilang isang anak ng Diyos. Ang pangunahin po sa atin, ang pangunahin po dito sa ating church is walang iba kundi soul winning and discipleship. Kaya nga po, gawin natin ang totoo sa ating puso. Do it for the glory of God. Do it to please God. At lagi tayo maging excited sa soul winning.
Be excited always to be involved in soul winning. Kaya dapat hindi po mawawala yung soul winning and discipleship sa atin, sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Especially mga high schoolers, mga young people, dapat maging soul winner ka. Dapat maging totoo sa iyong puso ang pagso-soul winning. Okay. Yan muna yung dapat matutunan natin, dapat isa puso natin yung soul winning. Gawin natin ng totoo sa ating puso. Sabi ng Bible, whatsoever we do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Pasayahin natin ang Diyos lagi sa ating ginagawa through soul winning. Okay? So, yun lamang po ang gusto pong ma-share po sa inyo at naniniwala po ako na tayo po ay sumasang-ayon sa ating pong narinig na message na yan mula sa Panginoon. Amen? Okay? Dapat hindi po yan mawawala sa atin. Okay? Dapat lagi tayo excited para sa Panginoon. Every time when we win souls, every time we get involved in discipleship, in discipling others. Dapat yan po ang makita sa atin. Mga high schoolers, dapat matutunan mo na i-share ang gospel sa iba, sa inyong school. O pag hindi mo pa na-share ng inyong mga classmates, so magpaalam ka sa iyong teacher. Magpaalam ka, Sir, Ma'am, ako po ay mag-share ng patungkol sa Panginoong Hesukristo. Pag na-sharean mo na yung buong klase, yung mga classmates, ang daming tao sa inyong school, yung mga ka-schoolmates mo, pag break time, mag-share ka. And invite mo sila sa simbahan. Hindi mo alam na mula dyan, gagamitin ka ng Diyos para i-disciple sila at para mabago ang kanilang buhay. Kaya, be involved in soul winning, be involved in discipleship. Okay? So, again, ako po ay naging blessing dyan. At wala ba tayong mga comments dyan, Sir Mark, na nag-comment yung ating mga viewers? Wala naman silang mga comment. Ayan, so pakinggan natin pakinggan nga natin ano yung natutunan ninyo kayong mga ating mga live audience dito. Ano yung share ninyo? I-share ninyo sa mga viewers natin ano yung inyo natutunan in soul winning and in discipleship. Sige. Good morning kayo sa ating mga viewers at share ninyo ang inyong mga natutunan. Good morning po. Yung natutunan ko po ngayon ay dapat pag nagsosoul winning po tayo, we must win souls with all our heart. At dapat po sa soul winning po tayo laging excited. Hindi po sa ibang pagka sa soul winning po tayo tinatawag, dapat po mabilis po tayo at excited. Hindi po yung kapag soul winning, hindi po tayo masaya. Kundi dapat excited po tayo at dapat nagsosoul winning po tayo, ang Diyos ang masaya sa ginagawa natin. At ang natutunan ko po na pag tayo ay nagpapagamit sa Panginoon or sa Diyos, we exalt Him and praise Him. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay kapag ikaw po ay ligtas po, dapat po naaawa ka po sa mga hindi ligtas at kapag ikaw ay nagsosoul winning, dapat po buong puso at dapat ang lumalabas po sa bunganga natin ay nagpe-praise sa Panginoon at kahit isa lang po ang tumanggap sa Panginoon, buong kalangitan po ay magsasaya at ang Panginoon. At ang soul winning rin po ang ating fuel sa paglilingkod sa Panginoon. Diyan lang po. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat ang unang-una nating pinapasaya ay ang Diyos. At kapag totoo nating ginagawang pagsosoul winning ay hindi tayo mapapagod. At ang natutunan ko din po ay dapat ang Diyos lang ang pinupuri natin at
Yun lang. Good morning po sa atin lahat. Ano natutunan ko po ay kung mahal natin ang Diyos, dapat ginagawa natin yung ginagawa natin sa harap ng Panginoon. At kung anak tayo ng Diyos, dapat hindi na tayo sumasama sa kamundaan. Kung mahal natin ng Diyos, dapat dapat pakita tayo sa pagsusuluin ng kaluluwa, at kapag nagsusuluining tayo, dapat masaya tayo pagbibil ng kaluluwa, at yun lang. Amen. Natutunan ko naman po ay dapat po maging excited po tayo sa soul winning. Kasi kapag hindi po tayo excited, hindi rin po tayo excited sa ating mga ministry. Pero pag nag-soul winning po tayo, papasaya po natin ang kalangitan at nabiblis po natin ang ating Panginoon. Amen, amen. So maraming salamat. And ganun din po sa inyong mga viewers. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, at naniniwala po ako na ito po ay naging blessing po sa bawat isa po sa atin. Ano? Ayan. At kung tignan mo nga kung sino yung hindi natin nabati dyan na nag-comment. At para batiin natin sa umaga ito. Especially andyan po yung ating mahal na pastor. Ayan. Good morning po. Kay Ma'am Faith Dowell. Si ano yun? Si Kitli ba yun? Ay si Ayan, di ba? Si Morning Kitli. Good morning, Kitli. kay Ma'am Mayra. Good morning Ayan, po sa good inyo. morning po, Ma'am Mayra. Ayan, sabi ko kila Denmar mag-join sa Google Meet eh. Wala eh, pati si John Ray eh. Kay Sir Hensi, good morning po. Morning, Sir NC. Kay Ma'am Ayan, Julian kamusta? Bulyago. Si Ma'am Julian Bulyago. Ma'am Julian, good morning po. Kay Ma'am Raquel. And good Yung morning mga- po. Kay Sir Erwin. Morning po sa'yo. Kay Sir Val. Good morning, Morning Sir po. Val. Kay Ma'am Gina. Yan, good morning po, Ma'am Gina. Kay Ma'am Mayan. Uy, ang bira. Buhay na. Ayan, so ulit magandang umaga po sa inyo. Yan, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. At yan, sa buong maghapon, may pagkakataon po tayo na makapag-share. Yan, gawin po natin. At yun na rin yung pagkakataon na invite natin sila sa ating pong bahay sambahan. Don't forget yung ating pong midweek service sa araw po ng bukas. Mag-attend po tayo. Laging pinapaalala ng ating pastor. Narinig rin natin kay Pastor Hill. O no linggo. Hindi yung nagtitipid tayo, hindi dahil pag tinamad na tayo, ay ayaw na natin pumunta sa bahay sambahan, may Facebook Live naman. Ay, hindi po ganun. Ay, hindi po dapat ganun. Okay, so wag po natin kalimutan nating Wednesday service. Wag po natin kalimutan na pumunta po dito sa bahay sambahan. At ingat po tayo sa buong maghapon. Yung mga papasok sa school, yung mga work, kayo po mag-ingat po tayo. At make sure na tayo ay magpapagamit sa Panginoon to win souls. Okay? At sige po, at tayo ay magwawakas sa panalangin. Okay, let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa natapos po naming devotion. Thank you po sa inyo pong paggamit po sa amin. At salamat po sa mga patuloy na nakikinig, Panginoon. Salamat po sa maayos na puso nila makinig ng inyo pong salita, at salamat dahil nakatanggap po kami ng inyo pong salita bago po pumasok, bago po magtrabaho, ay meron po kaming salita ng Diyos po. At ito po hindi po namin makalimutan, Panginoon, at lagi naming gampanan soul winning and discipleship. Kaya sa buong maghapon, Panginoon, bigyan niyo po bawat isa ng pagkakataon na makapag-share ng inyo pong salita. Bigyan niyo po ng wisdom kung paano po yung aming sasabihin sa mga taong makakasalamuha po. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkukulang at pagkakasala.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you po and God bless po sa inyo. Ingat po kayo sa buong maghapon. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.